Ugat ng punong kahoy na kinatatakutan ng mga aswang. Kamusta po kayo mga kaibigan? Muli po ay narito na naman tayo upang magbahagi ng isa na namang nakakapangilabot na kwento. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ni Mang Franco na talaga naman pong nakakapangilabot. Pero bago tayo magpapatuloy, dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ng mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Matagal na akong nakikinig sa inyong programa. Isa akong avid listener at ang kwentong ito ay karanasan ko mismo at ng asawa ko. Tawagin niyo na lang pala ako sa pangalang Franco. Bagong lipat lamang kami sa isang baryo sa Palawan. Lugar po ito ng mga kamag-anak namin sa side ng aking lola. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng baryo bilang respeto sa mga naninirahan doon. Hanggang ngayon po kasi, tahimik pa rin ang puok na ito. At sa lugar na ito, ay talamak ang mga aswang dumagsa mula sa kabilang isla. Dekada 90, kasama ang aking ka-live-in, ay sumama kami sa tiyuhin ko sa lugar nito sa Palawan. Nag-alok kasi siya sa amin ng trabahong bukid. Hindi ako nakapagtapos ng high school. Mahirap din po talaga makahanap ng trabaho sa amin kaya naman pagbubukid pa din ang bagsak ko. Ngunit tinulungan ako ni Tio na makapasok ulit sa pag-aaral. Kaya sa pagpunta namin sa kanilang lugar, punong-puno ako ng pag-asa. Dala ko lahat ng aking mga gamit sa paaralan, kasama ang pangarap na magandang kinabukasan para sa aking pamilya. Galing po kami sa Mindanao, sa Pikit, North Cotabato. Alam niyo na po siguro ang dahilan ng aming paglisan. Noong mga panahon kasi na iyon, ay napakagulo pa ng lugar na iyon. Sa paglipat namin doon, hindi pa namin alam na nagdadalang tao na pala si Belia, ang aking ka-live-in ng mga panahon na iyon na naging asawa ko rin po katagalan bago siya nanganak sa una naming anak. Maraming nakakatakot na nangyari bago niya matagumpay na nailuwal ang aming unang supling. Tumira po kami sa isang kubong maituturing na barong-barong. Sabi ni Tio Obeng, pagtiisan na lang daw namin o pagtiyagaan ang sira-sirang dingding ng kubo dahil pag makaani ay may papaayos din po iyon namin. Wala naman problema sa akin yon dahil madali lang naman at mabilis ko lang ito na ayos. Tinakpan ko agad ng mga kawayan ang mga sirang dingding at yun okay na. Ilalarawan ko lang po. Bukid po ang lugar ng tiyuhin ko. Makikita mo sa unahan ang mga bukirin at mga burol naman sa kabila. Sobrang tahimik po dahil malalayo ang agwat ng mga bahay doon. Ang bahay nila Tio, mga 10 minuto rin po kung lalakarin. Isang araw, merong dumaan na babaeng nasa mga 50 anyos na ang edad. Puti ang kanyang buhok. Nang makita niyang nagwawalis ang aking asawa sa aming bakuran, dahil naglilinis kami ng mga oras na iyan, ay huminto siya at lumapit. Pero ilang minuto pa bago siya tuluyan na naglakad papalapit sa aking asawa para kasi siyang nag-aalinlangan. Noong makalapit na siya, ay binati niya ang aking asawa. "Magandang hapon sa iyo, iha. Ako si Edita.
Taga rito lang din. Nandoon sa unahan ng aking bahay. Dito na ba kayo titira? Magandang hapon din po sa iyo, ate. Ako naman po si Belia. Oho, dito na kami titira. Mabuti naman kung ganon. May kapitbahay na ako na medyo malapit. Ikinagagalak ko talaga na makilala ko. Ikaw, Belia. Salamat po, ate Edita. Tama po ba? Oo, Edita ang aking pangalan. Ganon din ako. Nagagalak ako na makilala ka. Ako naman nung marinig kong may kausap ang aking asawa na inakala kong sina Tiyo lamang, ay lumabas ako ng kubo para alamin. Pero nagulat ako, ibang tao pala. Binati niya ako at binati ko rin ang babae. Mabait naman si Manang Edita sa amin. Ate ang tawag ni Belia sa kanya, pero ako Manang Edita. Magkamukha kasi sila ni Manang Jacinta na kapitbahay namin sa Mindanao noon na tinatawag kong Manang. Natuwa naman po kami dahil kahit papano po ay may kapitbahay kaming dumadalaw sa amin palagi. Magmula kasi noon ay araw-araw na si Manang Edita sa amin. May dala siyang kung ano-anong prutas. Minsan yung kamoting kahoy na bago lang niya binunot sa kanila. Ewan ko ba, gustong gusto niya kausap lagi ang aking asawa nun. Ako naman ay masaya para sa asawa ko kasi sa umpisa sinasabi niyang sobrang nakakabur yung lugar na iyon dahil wala kaming malapit na kapitbahay. Ngunit nung dumating si Manang Edita, hindi na siya nagre-reklamo kaya masaya din ako. Totoo naman kasi na nakakaboard po ang lugar doon. Mga hayop lang kasi naman at mga insekto ang maririnig mo sa paligid. At kapag bibili ka sa tindahan, isahan na kasi sobrang layo rin po talaga. At yun nga, wala lang. Okay lang ang lahat. Pero nung malaman ni Tia na bumibisita palagi si Manang Edita sa amin, ay may sinabi siya. Prangko, bantayan mo ang asawa mo, baka mahawaan yan. Tumahimik ka nga, Lucia. Ayan ka na naman eh. May ebidensya ka ba? Yun ang naririnig ko sa mga chismis dito sa atin eh. Chismosa talaga nito oh. Hindi maganda yan. Teka tito, ano po kasi ang meron kay Ate Edita? May naririnig kasi akong chismis sa mga kabaryo natin dito. Galing daw sa Iloilo ang mga yan. At hinala nila ay ganyan daw. Sabay senyas ng asawa ni Tio na ibig sabihin ay aswang dahil lumilipad. Pigilan mo nga yan, Lucia. Huwag ka magpapaniwala sa mga kwento-kwento dyan sa mga chismosa nating kabaryo. Kung aswang yun, sino naman ang aaswangin niya rito? Si Belia. At saka wala pa namang hinawaan dito sa atin eh. At itong pamangkin ko na ito, hindi naman ito buntis. Buntis ka ba, Belia? Hindi po, Tio. Oh, paano nga aswangin? Hindi naman pala buntis. Sabi nila ang mga aswang ay buntis ang gustong biktima. Kaya hindi aswang yun. Manahimik ka dyan, Lucia. Baka ikaw pa maging dahilan ng pag-aaway ng kung sakaling malaman na galing sa iyo ang chismis. Mahabang wika at sermon ni Tio. Nagkatinginan na lang kami at nagkatawanan sabay turo ni Tia kay Tio. At nagbirong sobrang seryoso naman ito. Pero dahil sa sinabing iyon ni Tia, ay naintriga kami ng aking asawa. Nang gabing iyon, habang kumakain kami sa mesa, katabi ng mahinang lampara, si Manang Edita ang paksa ng aming usapan. May pagkatsismoso rin talaga si Tia Lucia, mahal, no? Kaya nga eh. Pero alam mo, mahal, paano kung totoo yung sinabi niya tungkol kay Manang Edita? Hindi siguro kasi si Uncle, di ba? Sabi niya ay hindi naman totoo. Porkit galing sa Iloilo, aswang na kaagad. Hindi naman siguro ganun. Alam ko na.
maglalagay nga ako ng mga asin kasi sabi nila takot daw yung mga aswang sa asin eh. Oo, sige, ikaw bahala. Sinubukan ng aking asawa iyon. Sabi kasi ng matatanda, takot daw ang mga aswang sa asin. Naglagay siya sa pintuan ng kubo namin at noong dumalaw si Manang Lucia ay inaya niya po itong pumasok sa loob at kumain. Pero hindi pumasok si Manang. Ang sagot nito ay kumain na raw siya at busog na. Ngunit ang paraan na iyon ay hindi po namin masabing epektibo siya dahil hindi naman po nakapasok si Manang Edita sa kubo namin simulat sa pool. Kaya hindi rin masabi na aswang siya. Sinubukan din po namin na magbaliktad ng walis tingting sa bakuran. Nakapasok naman siya. Kung ano-ano na lang yung ginawa namin, wala naman po nangyari. Kaya alangan din po sa mga ganong bagay na aswang daw siya. Pero napansin namin tuwing gabi, parang may ibon na dumadapo sa bubong ng kubo namin. Minsan nakakaamoy po kami ng mabaho. Minsan hindi ako makatulog dahil sumasakit ang aking tiyan. Nagtaka nga ako bakit may iba akong pakiramdam. Bigla na lang. Nagsusuka ako at kada umaga na po. Hanggang sa nalaman na lang namin base sa resulta, buntis ang aking asawa. May mga gabing may naririnig kaming pagaspas ng pakpak sa labas ng aming tinutulugan. Pero ang tiktik ay karaniwan. Minsan yung piyak ng sisiw sa silong. At magtataka na lang kami kung minsan bakit may sisiw. Dahil wala naman po kaming alagang manok ng mga panahon na iyon. Bago pa lang po kasi kami. Subalit hindi na kami nag-isip ng may mali. Kahit na nagpaparamdam na ang aswang sa amin. Isa sa dahilan ay ayaw ko matakot ang aking asawa. Baka bigla na lang mag-aya na bumalik kami sa Mindanao. Ayokong matakot siya lalo pat dalawa lang kami roon. Sanay naman kami sa dilim sa Mindanao. Lampara lang din ang ilaw namin doon sa gabi. Isang araw, sabi ni Mang Edita o Manang Edita, "Belia, buntis ka siguro kasi iba na ang hulma ng balakang mo." "Hala, nahulaan niyo ate." "Opo, buntis ako." Magiliw na sagot ng aking asawa sa kanya. "Sabi ko na kasi naaamoy ko." "Naaamoy niyo na buntis ako, ate?" Hindi. Ibig ko sabihin ay may naaamoy ako. Ayan ang bango." "Wala naman po akong naaamoy." Wala na kasi may hangin na eh. Kanina meron. Masarap na putahe siguro yun." Pautal-utal na wika ni Manang Edita. Dito ay nagkaroon ako ng pagdududa. Kasi kung titignan mo sa paraan ng pananalita nito, mula nung madulas ang kanyang dila, ay parang naratel siya at doon nagsimula ang pautal-utal sa kanyang mga salita. Hindi nagtagal ay nagpaalam ito na umalis. At nasa 1 linggo pa siguro bago siya muling bumisita sa amin. Parang wala naman po nangyari kasi parang normal lang ang lahat. Hindi namin pinag-isipan na isa siyang aswang. Pero isang araw, pinuntahan ko yung malaking puno ng balite sa paanan ng burol. Matagal ko nang gustong puntahan yon para makita ito ng malapitan. Sabi kasi ng aking lolo sa Mindanao, yung puno ng balite ay paboritong tirahan ng mga engkanto. Minsan mga puti at minsan mga itim ang nakatira. Pero ang pinakapakay ko talaga ay maghanap ng ugat nito na ayon sa aking lolo ay mabisang pangtaboy sa mga aswang at pwede rin gamitin na gamot. Ngunit hindi yung normal na gamot nito. Lumapit ako sa punong iyon. Napakalaki nito at may pakiramdam talaga ako noon na merong naninirahan. Bago ko ginalaw yung mga nakadikit na ugat sa puno nito sa ilalim, ay humingi ako ng permiso. "Mga kaibigan, kung nandyan kayo mga puting engkanto, hindi kasali ang itim."
Kung talagang nandyan man kayo ngayon, ako'y maghahanap lang ng ugat na kailangan ko sa punong ito. Yun lang at wala akong ibang pakay. Pagkatapos nun ay lumapit na ako at kinapa-kapa ang mga ugat na nakapalibot. Hanggang sa hindi sinasadya, pagtingin ko po sa may sulok ay may nakita akong ugat na aking hinahanap talaga. Ang ugat ng balite na korting cross. Agad ko po itong pinutol pagkatapos ay inuwi sa aming tahanan. Una, ibinilad ko po ito hanggang sa matuyo. Ilang linggo rin po iyon. Pagkatapos nun ay pinutol ko siya sa tamang sukat para masuot ko ito sa aking lieg. Maliit lang naman ito, parang daliri lang ng bata. Maniwala po kayo o hindi mga kaibigan ko. Simula nung nasa akin ang bagay na iyon ay nangangati bigla si Manang Edita sa tuwing siya'y bibisita sa aming tahanan. Ilang ulit kong narinig na nagrereklamo siya na ano raw ang meron, bakit ang kati-kati daw kapag pupunta siya doon. Hindi naman sumagot ang asawa ko kasi wala naman siyang alam nun. Pero ako ay nanunood at nag-uobserba lang. Dito ay mas tumindi ang aking kutob na may something talaga sa kanya. Noong malagyan ko na ng tali o yung finished product na baga ng ugat na iyon, ay dinala ko ito sa simbahan pagkatapos ay ibinabad ko po sa holy water. Simula noon, lagi ko na itong suot sa aking leeg. Dito ay napatunayan ko po, Sir Alex, na aswang ang laging kausap ng aking asawa. Pagkat takot na takot siya na lumapit ako sa kanya. At hinding-hindi ko malilimutan yung biglang panlilisik ng mga mata niya habang tinitignan niya ako buong katawan. Mula paa hanggang ulo, pabalik-balik. Na para bang hindi na si Manang Edita na nakilala namin noon. Umalis ito nang hindi nagsasalita, nagmamadali habang kinakate ang buong katawan na parang hindi nawawala ang kati kahit matindi na ang kanyang ginagawang pagkamot. Ilang metro ang layo ay nakita kong tumigil siya. Nagtatago lamang ako sa puno ng niyog. Lumingon ang babae sa bahay namin na parang may kausap siya sa kanyang tabi at galit na nagsasalita. Mula noon, hindi na dumadalaw ang kaibigan namin na si Manang Edita sa aming tahanan. Takot na rin siya na lumapit sa akin. Ngunit ang nakakatakot pa sa lugar na yon, naging matindi po ang pambubulabog ng aswang. Yung naranasan namin ng aking asawa tuwing gabi. Tahimik lang kami sa kubo habang nakikiramdam sa tuwinang nandyan na naman sila. Ngunit ang asawa ko nanginginig na ang buong katawan sa takot. Hindi lang isang aswang ang nambubulabog sa amin nun, kundi dalawa. Mga 3 gabi pa bago kami nagpasyang umalis. Hindi na namin kinayanan, Sir Alex. Talagang halos pasukin na kami ng asawa ko ng aswang sa loob ng kubong tinutulugan namin. Na kung hindi pa namin binanggit ng asawa ko ang pangalan ni Manang Edita, hindi siguro kami tatantanan ng aswang ng gabi na iyon. Kaya dito ko po nasabi at napagtanto, siya nga ay isang aswang. Lagi pa naman kausap ng aking asawa na kaya pala araw-araw bumibisita ay dahil may balak siguro na kunin ang anak namin sa tamang panahon na baka pinapalaki niya muna. At kaya pala naamoy daw niya yung pagbubuntis ng aking asawa ay dahil aswang nga ito. Pero laking pasalamat namin sa Panginoon na walang nangyaring masama. Labis-labis din ako nagpasalamat sa mga kaalaman na nakuha ko sa aking lolo sa Mindanao, sapagkat kung hindi dahil dito o hindi dahil sa lolo ko, ay hindi ko po malalaman ang tungkol sa ugat ng balite na matindi palang pangtaboy ng aswang at gamot din po kapag ilulublob mo siya sa lana o kaya'y tubig.
magmula noon kailanman ay hindi na nagpakita sa amin si Manang Edita. Matagal kaming nag-aabang. Pero lumipas ang ilang linggo ay nabalitaan na lamang po namin mula sa mga kabaryo na sabi ng aking tiyo, mga tsismoso at tsismosa, bumalik na umano ang mga ito sa Iloilo. Yung dalawa, kasi mag-asawa sila eh. Ayon sa kanila, pareho umanong aswang ang dalawa. At ang paglisan nilang iyon dahil kalat na ang baho nila. Isa lamang patunay na mga totoong aswang sila gaya ng sabi-sabi. Nabuking ang kanilang sikreto dahil sa simpleng kaalaman at gamit mula sa kalikasan na ibinahagi sa akin ni Lolo. Ang ugat po ng balite na Korting Cross. Akala ko nung una, yung babae lang ang aswang, pati pala talaga yung lalaki. Kaya pala, yung bumubulabog sa amin ay higit sa isa. Sila pala talaga dalawa. Ganon pa man, labis ang pasalamat namin sa Panginoong may likha dahil hindi kami pinabayaan. Walang nangyaring masama hanggang sa nailuwal ng aking asawa ang malusog namin na anak. Maraming salamat Sir Alex. Hihintayin ko na maitampok ang kwentong ito sa inyong programa. Gumagalang, Franco ng Mindanao. Maraming bagay na pwedeng gawing gamit na hindi na po kailangan ng orasyon para maging epektibo. Isa na po rito ang kwentong ito ni Franco tungkol sa ugat ng balite na Korting Cross. Marami pa at kadalasan makukuha po natin sa mga baging sa gubat. Marami pong halaman sa gubat na walang nakakaalam na may taglay pala itong kakayahan na magtaboy sa mga nilalang na sakop ng kadiliman. Marami pa po tayong itatampok na mga kwento dito sa channel na ito tungkol sa mga gamit mula sa kalikasan. Bago tayo tuluyang magtapos, huwag kalimutan po na mag-like, comment at subscribe bilang support sa ating programa at para updated po kayo sa mga bago nating upload. Hanggang sa muli po mga kaibigan, mag-iingat po kayong lagi. Ako si Alex at magandang gabi.